Ayan, magandang buhay mga kaani. Ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa ating mga manonood. So ito po yung ating demo na palayan. Bali nung nakaraang linggo po nag-set up po tayo ng moet at ngayon po ay 1 week na. So ito po yung itsura ng palay na 1 linggo. Ayan, so makikita po natin na buhay na yung palay. Ayan po so isang piraso po niyan, isang lalagyan may 4 na piraso. Ayan, buhay na po sila. At mapapansin po natin, iba-iba na yung laki nila. Ayan iba-iba na siya. So ibig sabihin, tumatalab na yung mga sustansya na nilagay natin. Ayan, so ang gagawin po natin, babawasan po natin ng 2 piraso, ititira natin yung pinakamalulusog para sila po yung magpatuloy sa paglaki. At sa susunod na linggo po, babawasan ko ulit ng 1 piraso. So, bawasan ko muna ng 2. So, ititira natin yung pinakamalulusog po. Ayan, so kita natin, nabawasan na natin at sila na yung magpapatuloy sa paglaki. So, ito yung isang sample natin, ito yung lugar na matataas. Mataas na pilapil, kita natin. Ayan pag titingnan natin sa malayo, makikita nyo yung parteng pinakakaliwa dito, yung pinakamababa, Bakit po? Sapagkat ito yung walang kaabo-abono, ganito ang itsura ng pala, 1 linggo. Pag nagtanim kayo, walang abono. Ayan, madilaw. Bawasan natin ng 2. Tingnan 2. Okay, yan, clear na po. So ito na po yung update sa palaya natin naman. So mapapansin nyo po, malinis na po. Ayan, so 1 linggong trabaho po yan. 1 week, napansin nyo noon na talagang madamo pa, pero ngayon malinis na po. Ayan. Ganyan na po ang itsura ng palayan. Kasalukuyan may hand tractor habang may nagpapastol ng mga itik. So nagpakawala na rin po ng itik para kainin po yung mga kuhol. Ayan, so clear na po tayo ngayon. Ayan Ayan, doon po sa parting dulo ron, ang dami ho nagtatrabaho. So malinis na ang mga pilapil. Po? Nagkakalat ng dayami doon sa dulo. Okay. So yung mga dayami, hindi po ito sinusunog dito. Inibubunton po sa isang lugar at pagka magtataniman na, kinakalat daw po nila ang dayami. So napakaganda pong practice. Ayan. So yan pong nakikita nyong bundok na yan, yan po ang bundok ng Banahaw. Yan. Alam nyo na po kung taga saan si Kuya Harvest. Yan. So ito po ang area natin. So dito naman po sa lugar na to, ito po ba yung mga binabad natin, mga bini na itatanim o ipupunla, pambabad. So ito na ho, magbababad na ho tayo ng anong variety ito, Kamian? RC18 at RC222. So napaka perfect combination isang matigas at saka isang paborito natin, RC18.
So maganda ho yung gagawin nating pag-aaral dahil isang mabilis anihin at saka isang medyo matagal-tagal. Ayan, napakaganda ho ng tubig dito. Okay, so yun lamang po at dadalhin ko na po yung soil sample sa laboratory para suriin naman po yung pH nitong lupa na ito. Kasi ang sabi nung ano natin dito nung pantes na pinapasak sa lupa ay 4 ang acidity, so medyo maasim siya. Ang pH level 4. So para ma-confirm na kailangan madala ko sa laboratory at makita ko talaga para makapag-recommend po tayo kung maglalagay tayo ng apog o yung lime. Bago mag-15 ng February, mamimili na kayo? Oo, mga 10 siguro. Pwede na kung hindi, pagkanda ka. Ay, ano po, di tama-tama yan, bago mag-akinsi, yung moit natin ay may resulta na yan. Doon tayo magdi-decide kung gaano kadami ang papamili nating abono. Kung anong klaseng mga abono. Tapos ito naman po ay ipapatest ko sa laboratory para malaman natin yung pH. Baka kasi kung kung acidic talaga ang lupa nyo, mapipilitan tayong bumili ng apog, yung lime. So kailangan po matest muna ulit na matest din natin para mapasama na ho ito sa ay yun nga po di i-confirm ko po sa laboratory. Iba pa rin ho kasi yung kaysa dun sa itinutusok lamang na ganun yung laboratory para sigurado tayo na sakto talaga yung sukat. Ubos ba ito? Tama na po yan. Okay na ho yun. 1 kilo lang naman ang kailangan natin. Hindi, ako maglilista ng paano, sir?